Edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 10. Module 9, mga hakbang upang mahubog ang kakayahan sa pagpapasya. Ikatlong linggo, ikatlong araw. Kasanayang pangpagkatuto. Nakapagsusuri ng sarili batay sa mga salik na nakakaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasya at nakagagawa ng mga hakbang upang mahubog ang kanyang kakayahan sa pagpapasya. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang: una, nakapagsusuri ng sarili batay sa mga salik na nakakaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasya. Ikalawa, napahahalagahan ang resulta o kahihinatnan ng isinasagawang kilos o pasya kaugnay sa pananagutan at pagkukusa ng makataong kilos. At ikatlo, nakagagawa ng mga hakbang upang mahubog ang sarili sa pagpapasya ng tama at nakaugnay sa nilalaman ng likas na batas moral. Magandang araw! Kumusta mga mahal kong mag-aaral? Handa ka na ba sa ating aralin ngayong araw? Ang ating paksang tatalakayin ay ang pagsusuri sa sarili batay sa mga salik na nakakaapekto sa makataong kilos at kung paano mahuhubog ang iyong kakayahan sa pagpapasya. Halina't ating tuklasin muna ang iyong dating kaalaman bago tayo magpatuloy sa ating aralin. Paunang pagsubok. Panuto. Tayain ang iyong sarili batay sa sumusunod na kilos o pasya sa pamamagitan ng paglalagay ng buong puso bilang pagsang-ayon at biyak na puso kung hindi sang-ayon. Unang bilang. Mahalaga sa akin na malaman ko muna ang katotohanan bago ako kumilos o magpasya. At ang tamang sagot ay buong puso dahil ikaw ay sang-ayon. Ikalawang bilang. Anumang kilos na sanhi ng ating gawi ay nakapagdudulot ng masama sa ating kapwa. Tama ang iyong sagot. Ito ay buong puso. At sa ating ikatlong bilang, dapat ay nakaugnay sa likas na batas moral ang ating pagpapasya sa lahat ng pagkakataon. Dahil ikaw ay sang-ayon, tama ka. At sa ating ikaapat na bilang, ang pag-iwas at pagtatago ng lihim sa mga nararanasang karahasan ay isang paraan upang makaiwas sa gulo. Tama! Ang sagot ay biyak na puso dahil mali ang sinabi sa pahayag. At ngayon, sa ikalimang bilang, hindi naman masama ang pagsasalita ng may kasamang pagmumura dahil tanggap naman ito ng mga taong nakakapakinig. Ang sagot ay biyak na puso dahil mali ang pahayag. At para sa ating balik-aral, narito ang panuto. Tunghayan ang comic strip at suriin kung anong kilos ang nagpapakita ng gawi at kamangmangan. Ipaliwanag ang epekto ng kamangmangan at gawi sa makataong kilos. Basahin ang comic strip. Naunawaan mo ba ang nilalaman ng comic strip? Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Naunawaan mo ba ang nilalaman ng comic strip? Sagutin ang mga tanong sa ibaba at isulat sa worksheet ang iyong sagot. Unang tanong. Anong kilos ang nagpapakita ng kamangmangan at gawi sa binasa mong comic strip? Tama! Ang pag-aakala ni Billy na okay lamang ang mahuli sa online class ay isang kamangmangan at ang paggising ng wala sa tamang oras ay isang gawi. Ikalawang tanong, paano nakakaapekto sa makataong kilos ni Billy ang paggising ng wala sa tamang oras at ang pagiging huli sa pagpasok sa online class? Magaling!
mahuhuli siya sa aralin at maaaring makaapekto ito sa kanyang pagkatuto. At ngayon, dumako na tayo sa pagtalakay sa ating aralin, kung saan ay susuriin natin ang ating sarili kung paano tayo naaapektuhan ng mga salik na makataong kilos at alamin natin ang paraan ng paghubog ng ating sarili sa tamang pagpapasya at kilos. Panuto. Umisip ng salita kung ano ang sumisimbolo sa mga nasa larawan. Isulat sa puzzle blocks ang salitang maiisip mo. At ngayon, ating alamin ang iyong kasagutan kung ano ang mga salitang naisulat mo. Ganito ba ang iyong naisulat? Ang sundalo ay maaaring maging simbolo ng katapangan. Tama! Sa ikalawang larawan, ito naman ay nagpapakita ng kahinahunan. Magaling! At sa ikatlong larawan, simbolo naman ito ng karunungan at katotohanan. Ang mga salitang iyong naitala ay ang mga susi sa paghubog ng ating sarili sa tamang pagpapasya. Halina at maglaro muna tayo na pinamagatang K-Game. Mula sa mga salitang naging kasagutan sa puzzle blocks, ating alamin ang kahalagahan ng mga K na makakatulong sa paghubog ng ating sarili para sa tamang kahihinatnan ng kilos at pasya. Unang tanong, ano ang dalawang K na kailangan natin upang maiwasan o malabanan ang kamangmangan? At ang sagot ay katotohanan at kaalaman. Mahusay! Patuloy na magsaliksik ng kaalaman at katotohanan gamit ang ating isip upang lumaya tayo sa kamangmangan tungkol sa mga bagay-bagay sa ating paligid. Marapat lamang na maging tapat tayo sa katotohanan, gabay ang likas na batas moral. Ikalawang tanong, isa sa mga K na dapat nating taglayin upang hindi tayo madala ng sobrang lungkot, galit, inggit, o pag-aasam sa mga material na bagay. Tumpak ang iyong sagot, kahinahunan. Patatagin ang kahinahunan laban sa banta ng iba't ibang uri ng karahasan sa paligid. Labanan ang masidhing damdamin natin na nag-uudyok para makagawa ng hindi mabuti sa ating kapwa. Sa ikatlong tanong, ito naman ay K na dapat nating taglayin upang malabanan ang lahat ng uri ng takot. Wow! Magaling! Ang sagot ay katapangan. Panatilihin ang bertud na katapangan sa lahat ng pagkakataon. Ang tunay na katapangan ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang tama at nakabatay sa moral na kilos. Huwag magpapadaig sa takot. Sabi nga, sa isang sikat na kanta ng asin, ang takot ay nasa isip lamang. Upang maipakita ang katapangan, kailangang harapin at mawala ang mga takot na namamayani sa atin. At sa ikaapat na tanong, ibigay ang K na bubuo sa paghubog ng ating sarili upang maisagawa natin ang tamang kilos o pasya na nagmumula sa likas na batas moral. Tama! Ang sagot ay katapatan. Pagsunod sa likas na batas moral, maiiwasan ang mga salik na nakakaapekto sa pagsasagawa ng makataong kilos kung tayo ay may katapatan sa ating kilos at pagpapasya na nakabatay sa batas ng Diyos. Sa araw-araw nating pagsasagawa ng kilos, hindi natin maiiwasan na humarap sa mga sitwasyon kung saan ay kinakailangan ang agarang pagtugon na kadalasan ay nauuwi sa maling pagpili ng kilos o pasya at maaaring maging kapahamakan natin at ng ating kapwa. Sa ganitong pagkakataon, nararapat na sikapin natin na mahubog ang mga sarili kung paano tayo makapagpasya ng tama
at maiiwasan ang mga salik na nakakaapekto sa pagsasagawa ng makataong kilos. Ngayon, matapos mong matutuhan ang mga paraan upang mahubog ang sarili sa tamang pagpapasya, sagutin muna ang inihanda kong gawain upang mas matandaan at malinang ang mga ito. At bilang paglalahat, narito ang ating panuto. Kumpletuhin ang mga pangungusap sa pamamagitan ng pagpupuno ng mga salita o pahayag na naaayon sa mga paraan ng paghubog ng sarili sa pagpapasya. Isulat ang sagot sa isang special paper at gumawa ka ng iyong vision board at idikit dito ang iyong mga isinulat upang magsilbing gabay mo. Maging creative sa paggawa ng iyong vision board. Unang pahayag. Natutuhan ko na mahalaga pala ang pagtuklas na sa mga kaalaman at katotohanan, kaya't... Okay, tama. Gagamitin ko ang aking isip sa pagtuklas ng kaalaman at katotohanan sa mga bagay upang maiwasan ang kamangmangan. Sa ikalawang pahayag, nalaman ko na ang katapangan ay ang pagharap sa totoo at pagsasagawa ng tama. Nararapat lamang na ako ay... At ang sagot, umiwas sa pagkaduwag o pagkatakot sa pagharap sa katotohanan upang hindi makagawa ng maling kilos. At sa ikatlong pahayag, ang pagiging mahinahon sa lahat ng pagkakataon ay isang paraan upang makakilos at makapagpasya ka ng tama. Dahil dito, at ang sagot, pananatilihin ko ang kahinahunan sa lahat ng pagkakataon upang maging mabuti ang kahihinatnan ng aking kilos at pasya. Narito ang halimbawa ng vision board. At ngayon, upang higit na mapalalim at maisabuhay ang natutuhan, ngayong araw may gawain akong inihanda para sa inyo sa bahagi ng pagpapahalaga. Panuto. Gamit ang acrostic, bumuo ng panukala kung ano ang nais mong palakasin sa iyong sarili. Pumili sa mga salitang katotohanan, kaalaman, kahinahunan, o katapangan. Narito ang halimbawa ng acrostic sa ibaba. Dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Nawa ay marami kang napulot na kaalaman na magagamit mo sa araw-araw na buhay. Lalong-lalo na sa paghubog sa sarili sa tamang pagpapasya at kilos. Ang pagsusulit at mga gawaing pagsasanay ay iyong sasagutin sa pamamagitan ng digitized worksheet. Hanggang sa susunod na aralin, paalam!